Bitawan mo ako. Ayaw mo lang. Ayan, sir. Bitawan mo lang ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosa, please. Bosa. Bosa. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit mo i-deny? May sasabihin na. Ayaw tawid ka sa hindi makayasan! Ayaw tawid ka sa presidente nyo! Mama, kalma na! Doing orderly and peaceful. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya ng Mama, kalma ka na. Dito ka. Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala man ninyo ako. Nakisignal. Hindi na ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Natutumba. Huwag yung i-pretend na ka makalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita na. Sandalan niyo na yan. Matutumbay na yun, sir. You're over your wheelchair, sir. You're over your wheelchair. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Ang kamalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito rin ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll press this out ng proper form. Hindi dito, sir. Hindi ito ang proper form. Walang judge dito, sir. Kaya
Pag-usap siya. Wala nga dyan dito, sir. Meron na. Pag-usap meron- siya. Ano na, sir? Maniwala kayo ng petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa pagkain, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam ko. Alam mo, huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, itong lang, sir, eh. 8:30 na, sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng 30 minutes. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng Mr. galit. President, Ayaw niyong papasukin. ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. ano? 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapusin tayo. Paano mo na lang? Mapapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Hayaan Sa mo madalang lang. mapagpahinga na siya. hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo yung ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito ang bigyan Huwag mo na mag-iinay. As you said, Pambira ka. bakit mo naman i-deny Oo, ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi... Ay, sir, ang dami na nakabigyan, sir. Ang dami na nakabigyan. Oh. I'll go to jail for this, sir, if necessary. Yes, of course. I'll go to hell also for this. Please, sir. Sino ka siya? Kaya anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Mahawa ka na lang para na makabusap Kasi na. yung anak, Sir, matapos ito, sir, papasukin mo. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. and Napakasimple yung order. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Bakit? Ano ginagawa? Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito sa ikinip na ako dito. Papasok namin ang... Ano ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. 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 Dali! Dali! Bosas! Dali! Hintayin niyo yung anak. Dali! Bosas! So ayan mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ayun nga po yung napanood nating video no, na nakita nga po natin dito sa Facebook at ating gagawa ng reaction video. At mapapansin nyo nga na ganun pala kainit yung nangyari dun sa loob ng veterans. At hindi ko din inaasahan na ganun yung mapapanood ko kasi napanood lang natin yun ng clip by clip kung sino man yung nag-share. Hindi siya yung totaling buo. Pero this time parang medyo mahaba-haba yung napanood nating video. Umabot nga ito ng 8 minutes. So talagang grabe, napaka-intense ng mga pangyayari at sobra akong nahabag dun sa sitwasyon ni Tatay Digong no, na grabe yung niya, yung pagiging mahinahon niya despite na ginigipit siya dun sa loob. Although meron ngang order dun sa mga pulis at wala naman tayong magagawa doon no, dahil lang mga men in uniform natin ay sumusunod lang. Maaaring nakikita nga natin na may mali sa kanilang mga ginagawa, pero wag natin sanang i-blame yung ating mga men in uniform, lalo na yung mga nasa ibaba lang, no? Okay? So, lalo na yung mga yung mga mabababa yung ranggo.
na sumusunod lang sila dun sa mga officer nila, sa mga nakakataas. Lalong-lalo na nga dito sa Major General na to na si General Torre, na siya mismo, 'di ba, na nagsabi, narinig nyo naman, na hindi daw niya papapasukin or hindi daw talaga mangyayari na magkita pa sila ni VP Sara, dahil nga ang ini-insist nito ni Tatay Digong ay maging abogado niya, or yung magiging abogado niya ay si VP Sara. So, hindi inallowed ni General Torre na magkita sila o makapasok si VP Sara. Kaya mas lalong nag-init si Kitty Duterte, yung kanyang anak, at si Miss Hanilet, na naawa naman doon sa sitwasyon ng matanda, no, na kasi syempre ordinaryong tao na lamang po si PRRD, at kaya naman naawa sila, no, lalo na sa sitwasyon na to. Syempre pag mga ganito pamilya, talagang sasandigan mo sa mga ganitong panahon, pero yan ay parang pinagkait sa kanya. Although ito naman ay requested ni PRRD na maging abogado niya ang kanyang anak. So nakakalungkot lang yung part na to, at talagang ang bigat ng emosyon kapag ka napanood mo to, na bilang isang Pilipino, bilang isang ordinaryong Pilipino, mapanood mo yung ganito, parang tatay mo na din, parang magulang mo na din kasi to, 'di ba? So, kung may nagawa mang pagkakamali or labag man sa batas ang ginawa ni Pangulong Duterte, willing naman po siya na magpalitis, no? Basta hindi naman yung ibigay natin o isuko natin yung ating soberanya sa ibang bansa, at ibang bansa pa yung maglilitis sa atin. So, ang pangit naman tignan, pakinggan, 'di ba, na ang justice system naman natin dito sa Pilipinas ay fully functioned. At para naman doon sa part ng mga hukom, sa mga judges, sa mga gobyerno natin, grabe, no? Parang nakaka-insulto naman sa part nila na binaypass po sila. So, sa mga susunod na araw, hindi naman tayo makapagbigay ng ganun kalalim na pagpapaliwanag dahil hindi naman tayo abogado. No, ayun lang ay based sa ating personal na opinion, na nakakaawa talaga yung sitwasyon. At hindi lang naman ako, marami din ang sumasang-ayon, maraming hindi sumasang-ayon, at marami din namang sumasang-ayon. So hati po yung natin dito, no, yung opinion natin pagdating dito sa usapin na to. So marami kasing nagagalit din kay President Duterte at gusto ang nangyari na to, at meron din naman na mga kababayan natin yung nasaktan dahil sa ginawa nilang ganito na parang hindi nga makatarungan. So muli, wag natin i-blame yung mga pulis nating nasa ibaba, dahil sila po ay sumusunod lamang po. Ramdam ko din sa kanila kasi nga ang dami nga yun na nagre-resign sa kanilang propesyon bilang pulis, bilang army, o bilang kinatawan ng sandatahang lakas. So ang dami. Hindi lang siguro sila makapagsalita dahil nga po sumusunod lamang po sila. Muli, nagtitiwala pa rin ako sa ating Panginoon na aayusin niya ang lahat, at balang araw ay magiging okay din. Sana matapos sa tunggulo na to kasi hindi ito nakakatulong. Marami tayong mga dapat kaharapin na problema, na talagang totoong problema ng ating bansa, at hindi itong pamumulitika. Sobrang gulo, grabe. Akala ko magiging okay na ang lahat. Akala ko magiging smooth, pero nagkamali. Mali ang naging desisyon. So muli, hindi pa huli ang lahat. Bangon ulit tayo at mangarap ulit, mag-umpisa, magsama-sama, manalangin. Maraming salamat po.